Ngayong Hulyo 2026 ay espesyal ang pagdiriwang ng Filipino-Japan Friendship Month dahil ito ang ikapitumpung anibersaryo ng muling panunumbalik sa normal ng ugnayan ng dalawang bansa matapos ang iniwang lagim, pagmamalupit at karahasan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Layunin ng special feature na ito ng Mabuhay Radio Japan Worldwide na itampok ang mga Hapon o Haponesa na nagsilbing ugnayan rin patungo ng Pilipinas pagdating sa iba't ibang larangan. Sa ating edisyong ito ay itatampok natin ang isa sa mga na-feature natin kamakailan lamang, si MNL48 member Wanaka Mirai. Matatandaan ninyo mga kamabuhay na bago na disband ang MNL48 ay ating naipasok sa features si Mirai dahil ng kanyang pagsisikap na makasalamuha at pakipamuhay sa laylayan ng lipunan ng Pilipinas habang siya ay nagsisilbi bilang isang idol group member. Ngayong nagwakas na ang MNL48 pagkatapos ng 8 taon sa industriya at bumalik ng Japan si Mirai, ating tunghayan kung ano na nga ba ang kanyang ginagawa sa kasalukuyan. Ika nga sa journalism ethics, as much as possible, hindi pwedeng maging laman ng balita ang isang tagapagbalita. Pero this one is an exception dahil Hunyo 3 o literal na 4 na araw lamang ang nakalipas matapos na tuluyang mag-disband ng MNL48 na kapatid na prangkisa ng AKB48 sa Pilipinas. Napansin mismo ng official social media platforms ni Mirai ang ating maliit na effort sa pamamagitan ng isang special feature na orihinal na umere noong Mayo 12. Bagaman nagsara para kay Mirai ang MNL48 matapos lamang ang higit 8 buwan ng pananatili sa Pilipinas, nagbukas naman para sa kanya ang iba pang oportunidad upang magpatuloy bilang isang maliit na content creator. Pero hindi rin niya nalimutan ang ugnayan na matimyas na iniwan sa kanya ng bansang Pilipinas. Hunyo 5 at 6 nang bisitahin niya ang Philippine Expo sa Ueno Park ng Tokyo. At hindi siya mag-isa sa pagpapakilala ng ating kultura at pagkain dahil may mga tropa rin siya na kasama. Kapag kanyang bakanteng oras ay nagpo-post siya ng mga Twitter at TikTok Reels, nakakabanding ang kanyang mga asong sina Charo at Sumo, at nagpo-post pa din siya ng mga top 3 restaurants for visitors to recommend pag sila ay nagtungo ng Pilipinas. Aktibo pa rin sa social media ang kanyang fanbase sa Pilipinas na binansagang Miracle o kombinasyon ng kanyang pangalan at ng salitang Ingles na miracle o himala sa pamamagitan ng mga updates ng kanyang pagla-live sa showroom app at mga post sa Instagram broadcast channel ng kanyang mga gawain sa araw-araw. Halos 2 buwan na matapos mamaalam ang presensya ng MNL48 sa Pilipinas bilang kapatid na prangkisa ng AKB48, may mga fans pa din na hindi nalilimutan ang kanilang impact at naghahangad pa din na sana'y manumbalik ang ganyang estilo ng J-pop idol format na pinasikat ng AKB48. Pero may ilan ding mga fans na nakakita sa potensyal ni Mirai ang nagsasuggest online na kung talagang nakakapansin ng potensyal ang mismong mother group mula Akihabara, ay ampunin nila si Mirai upang siya ay patuloy na makapagpasaya. Yan ang ating special feature ng Mabuhay Radio Japan Worldwide ngayong Filipino-Japan Friendship Month. Nagbabalita ng todong lakas sa larangan ng Philippine Pop, ito ang Senbatsu Patrol No. 2, Stephen Saraspe Perez.